Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection, sino bang tao pinagkakatiwalaan mo? At pag pinagkatiwalaan mo po ito, sigurado ka na hindi niya sisirain ito, kundi iingatan niya at aalagaan niya. So, yun ang topic natin ngayon guys. Ito yung gospel kahapon sa ating simbahang Katoliko. So, ayon kay Mateo, chapter 16, verse 13 to 20. Nang makarating si Jesus sa mga lupain ng Cesarea Philippo, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ayon sa sinasabi ng mga tao, sino raw ba ako na anak ng tao? Sinabi nila, ang sabi ng iba, si Juan na tagapagbautismo. Ang sabi ng ilan, si Elias. At ang iba na may nagsabing, ikaw, si Jeremias o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, ngunit ayon sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman kundi ng amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makakapanig sa kanya ang tarangkahan ng Hades. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng paghahari ng langit. Ano man ang tatalian mo sa lupa ay tatalian sa langit. At ano man ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Pagkatapos nito ay pinagbilinan niya ang kanyang mga alagad na huwag nilang sabihin kanino man na siya ang Mesiyas. So yun guys, napakalinaw, napakaganda ng mensahe, di ba? So nagtanong siya sa mga alagad, Sino daw ba ako? Sabi sa mga alagad. Kumbaga dito, nagsasarvey siya guys, di ba? Nagsasarvey siya sa mga tao kung gaano siya kakilala. So, may mga ibang sumagot na alagad, ikaw daw si Elias. Yung iba naman, ikaw daw si San Juan, ang nagbabautismo. Yung iba naman, ikaw daw si Jeremias. At yung iba naman, ikaw daw isa sa mga propeta. So, pagkatapos nun, nagtanong ulit ang Panginoon. Ang tanong niya, sabi niya, o kayo naman, sabi niya sa mga alagad niya, sino ba ako? Yun, kumbaga yung tanong niya guys, personal na. Kasi nga sila yung mga alagad na kasama niya. Para alam niya kung sino sa kanila nakakilala sa kanya. So walang sumagot. Isa lang ang tumamang sumagot. Wala nang iba, kundi si San Pedro. Diba? So anong sabi ni San Pedro? Sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. So, siya lang ang tumama sa mga apostol, di ba? At sino ba si San Pedro, di ba? Si San Pedro ay isang Santo Papa, ang unang Santo Papa natin, simbahang Katoliko, di ba? So, mula nun, siya na yung naging leader ng mga apostol. Kasi, sabi ng Panginoon, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Ito na nga yung simbahang Katoliko na tinatag ng Panginoon. Kaya kung titignan mo, mula kay San Pedro hanggang sa panahon natin ito, kay Pope Francis, di ba? Tuloy-tuloy yun, guys, tuloy-tuloy. Ilan na yung Santo Papa natin mula nung si San Pedro ay hinirang bilang sampo? Mula sa kanya hanggang kay Pope Francis, ay 266 na. 266 na Santo Papa. Tuloy-tuloy yun. Di ba? Bakit tuloy-tuloy at hindi yun hindi yun nasira sa dami ng pinagdaanan ng simbahang Katoliko, scandal, di ba? Mga persecution na hanggang ngayon talagang pinipersecute. Bakit hindi nagigiba? Nayayanig ang simbahang Katoliko sa mga issue, di ba? Lalo na yung dumating yung si Martin Luther na protestante na lumaganap ang iba't ibang sekta. Pero hindi siya nagiba. Nananatili pa rin matatag at lalong lumalaki at lumalawak. Di ba? So, bakit gano'n? Bakit hindi
bakit hindi nagigiba ang simbahang Katoliko sa dami ng sumisira na mabasa hanggang ngayon, sinisiraan ng ating simbahan. Dahil meron siyang pangako binigay ang Diyos, di ba? Unang-una sabi niya, yung susi, Pedro, sabi niya, bibigay ko sa yung susi ng langit. Ng mga susi, sabi niya, ng langit. Ano man ipagbawal mo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Kung ano mang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. So, kumbaga, ito yung pinaka-guidelines talaga natin, ang Biblia, di ba? Kung ano ang sinasabi noon, ang magpasama ngayon, pwede. Kagaya ng divorce, di ba? Pinagbabawal talaga ng simbahang Katoliko. Yung mga ibang nagkaroon ng divorce, pamahalan na, tao na lang ang nagpatupad niyan. Pero ang Diyos, stick pa rin sa dati, di ba? Kung anong utos niya noon, mula ngayon hanggang magpasakailanman, yun pa rin ang utos niya, hindi yun magbabago. Pinagbabawal niya din doon na ikasal ang babae sa lalaki, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Na ginagawa ng ibang bansa ngayon, di ba? Na pwede nang ikasal ang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Dahil sa tao lang. Pero kung susundin ng Diyos, hindi yung pinapahintulot. Kaya kung maalala nyo, di ba guys, ang unang plano ng Diyos, napakaganda, magpamilya ang isang tao. Kaya nga, nilikha niya si Eva at si Adan, di ba, para magkaroon ng anak at magiging isang pamilya sila. At nung bumaba ang ating Panginoong Yesus, anong unang ginawa niya? Nagbuo siya ng pamilya, di ba? Naging anak siya ni Mama Mary, naging tatay niya si San Jose, naging buong pamilya. Na itinuturing ito na yung simbahan ng ang ating Panginoon ng Iglesia, ang simbahan sa yung asawa ng ating Panginoon. So, pamilya talaga. So, kumbaga, pinagkatiwalaan niya itong si San Pedro sa mga susi o binigyan niya ng authority, guys, di ba? Ang susi kasi ay simbolo ng otoridad. Di ba? Na itatayo ko ang simbahan, ibabaw ng batong ito para ipalaganap mo sa buong mundo. So, nangyari ba yan? Nangyari yan. Lumaganap ang simbahang Katoliko kahit saang daigdig ka pumunta. Mapa-China man yan, mapa-Arab countries man yan, may mga simbahang Katoliko dyan. Talagang lumaganap. At tuloy-tuloy yan. Hindi nasira, hindi nagiba, nayanig. Oo, sa mga skandal, sa mga hindi nagawang hindi tama. Pero nananatiling matayo at matatag at patuloy na dumadami. Magpasa hanggang ngayon, ang bilang ng Katoliko, 1.2 billion and counting. Patuloy na tuloy-tuloy pa. Kahit anong paninira ng mga ibang sekta, ng mga ibang reliyon, ibang tao, wala pa rin, walang magawa. The more na sinisiraan, the more na ginigiba, lalong tumatatag at tumatayo. Dahil nga pinangakuan ng Diyos na even, sabi niya, yung bunganga ng impyerno ay hindi makakapanig dito. So, yun guys, napakaganda ng authority binigay kay San Pedro. Parang tayo, di ba, sa pamilya natin, binigyan tayo ng authority ng Diyos para alagaan ang pamilya, mga kamag-anak at pakikipagkaibigan. Kaya ang dapat natin gawin, buksan natin ang ating puso para ikalat na ang ating Panginoon Diyos na siyang lumikha sa atin ng nagmamahal at na magpasa hanggang ngayon na hindi tayo pinapabayaan. So, yun ang dapat nating ipagdasal na alagaan ng pinagkatiwala sa atin. Ano man ang estado mo, pamilyado ka man, single parent ka man, kung ano man ang katayuan mo ngayon, ingatan mo dahil yan ang binigay ng Diyos. At sa pananampalataya natin, simbahang Katoliko. Kaya nagpapasalamat tayo dahil membro tayo sa simbahang Katoliko na walang ibang nagtatag, kundi ang Panginoon mula kay San Pedro hanggang ngayon kay Pope Francis na pang 266 na Santo Papa ng ating simbahan. So tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito. Naway ang pagbibigay mo ng tiwala at otoridad sa amin, sa pamilya, sa simbahan, pananampalataya, at kung ano mang bagay pinagkatiwala mo ay aming alagaan at iingatan para sa iyo. So sa kapatid namin nanood ngayon, may matinding karamdaman, financial, emotional, physical, sabayan mo ko sa simpleng dasal na napaka-epektibo. Lord, i-bless niyo po kapatid namin nanonood ngayon na may matinding karamdaman, bedridden na, stage 4 cancer na, at ang mga matinding sakit sa kanyang pangangatawan
Ipuin niyo po mapagpalang kamay. Pagalingin niyo po pa sa kanyang pamilya. At sa mga pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira na dahil sa hindi pagkakaunawaan, pagbikis-bikisin niyo po muli ang kanyang pamilya para manumbalik yung lahat. At sa financial, Lord, i-bless niyo po lalong-lalo na, Lord, yung mga poorest of the poor na walang-wala, Lord. Ultimo pagkain, pambili ng pagkain, ulam, pamasahe, kung ano-ano pang pangailangan. I-bless niyo pong hanap buhay para sa kanilang pamilya. So, ang lahat ng ito ay niling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa naman, anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.